Ay, sa pangalan po ng dakilang Panginoong Hesukristo, tuloy ng gawain kung saan nandito tayo sa ikalawang bahagi na ang ating aralin sa araw na ito ay ating binabasa at binibigyan ng buhay. Ito dapat tayo dito sa ikalawang aralin. Sabi po sa ikalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 3 hanggang 18. Na maalaman mo na ito na sa mga huling araw ay magsisigpa rito ang mga manuya na may pagkuya na magsisilakan ayon sa kanilang masasamang kita. Ano po yung ibig sabihin itong masasamang kita? Ito po yung mga tao na walang direksyon ang buhay. Kanya-kanyang luho, kanya-kanyang hilig, kanya-kanyang mga rakit, kanya-kanyang mga pinagkakaabalahan. Na ang nangyayari, sabihin, hindi pa ba sabi ang ating dakilang Panginoon babalik? Anong pitsa na? Bakit wala pa rin? Manunuya na may pagkuya. Kumbaga, gawain nila ang pagiging manunuya, inuulit-ulit pa. Ano? At magsisipagsabi saan naroon pangako ng kanyang pagparito. O ito na yung sinasabi ko. Sapagkat buhat ng araw ng mga tulog ng mga magulang ay nananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila. Mula ng pasimula ng paglalang. Totoo po. Mula nung dalangin ng sanglibutan hanggang ngayon, wala naman pong nabago. Ang nabago lang, ang kaalaman lumago. Kasi dati noon, naglalakad ang tao, ngayon may bisikleta na, may auto na. May lumilipad pa. Pati pandagat, meron dati daong lang o bangka. Pero ngayon, barko na. Ibig sabihin, lumago yung kaalaman. Yun lang yung nabago. Dahil nasa hula din po yan ng mga propeta. Ngayon, ang problema doon sa mga taong manunuya. Kasi ang nangyari, nag-improve na yung system, yung teknolohiya dito sa ibabaw ng sanglibutan, pero hindi mawawala yung mga manunuya. Kumbaga, sa buhay natin, yung mga nanglilibak, pag sinabing manunuya, at tinatarget naman nila yung nangyayari sa sanlibutan na kalooban ng Diyos. Diba? Kaya kung mapapansin natin, noon, nangako na 2,000 years ago, na ating dakilang Panginoon, sabi niya ng ibang sulat dito, nasa pintuan na nga. Pero after ng 2,000 years, bakit wala pa rin ang ating dakilang Panginoon? Hindi pa siya bumabalik. Ano ang purpose? Sapagkat ang tao ko ay napasama. Bakit ang masama? Mas lalong humahaba ang buhay. At yung mga maiksi ang buhay, yung mga mabubuti. Bakit? Kasi ang Diyos, binibigyan niya ka ng chance, yung masasama, na baka sakaling datnan sila ng salita ng Diyos, magsisi at magbago. Kasi ayaw niyang lahat magpahamak. Kundi ang gusto niya, lahat maligtas. Masumpungan sa kanilang sarili na makalapit na muli sa Diyos. Kaso, pansinin natin, di ba nabanggit kanina, na kung ang Diyos may programa, ang demonyo meron din. Ano ang programa ng Diyos? Ang programa ng Diyos, sabi dito, ito lang na, tingnan natin yung katungkulan ng tao. Sabi sa, ano ba yung Brad? Manangaral. Manangaral, Ecclesiastes. Sabi sa Ecclesiastes 12,
12:13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos. At sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yun lang naman pala ang purpose, bakit tayo nabuhay dito sa Davao Banditan. Sundin ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, mayroong programa ng Diyos. Kilalanin siya at pakinggan siya. Walang iba yung ibang video. Ano naman yung programa ng Satanas? Dati noon, ang relo, hiwala. Ang kalinggang ng hiwala. Yung pinagsama-sama na sa cellphone, di ba? Yung TV. Diba pinagsama-sama na lahat? Inisa na lang. Eh, yung gumagawa ng kalendar, yung saka ano ba yun? Yung TV, nalugi na lahat kasi nasa cellphone na lahat, pinagsama-sama na. Lumago yung karunungan. Pero, hindi natin namamalayan, kahit yung TV pala, yung mga teleserye, at yung mga balita, inaabala na yung oras natin doon. Para ano? Na dapat gugulin natin sa panalangin, hanggang sa antukin tayo, nakalimutan natin panalangin. Ito ba? Kumbaga, inaagaw ngayon ng demonyo yung atensyon na sa alit na katungkulan ng tao, na sundin ang utos ng Diyos, dinadalbert ngayon sa ibang mga palabas. Mga sikat na bolista, mga sikat na boksingero, artista, na ina-idolize ng tao, mga balita na masasama. Pero yung mabuting balita, salita ng Diyos, no way. Pero pag balita, yung mga namatay, yung mga problema din sa kongreso, ayun, nakatulong lahat ng atensyon. Pero pagdating sa salita ng Diyos, ignore. Pinabali wala po ng tao. Yan po, taktika yan ng kalaban ng Diyos. Para yung atensyon natin, maputol sa Diyos, na-divert niya. Ngayon, sabi dito, tuloy natin. Sapagkat sadyang nilimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa ubig at sa gitna ng tubig. Ano pong ibig sabihin ito? Nakalimutan po ng tao yung ginawa pala ng Diyos noon na mayroong sangkalangitan. Ano yung sangkalangitan? Ito yung naabot na tinatawag natin ng abot tanaw. Yung blue. Yung blue na yan, pag tinignan mo yan, tubig yan. Tubig yan. Marami na po ng experiment, nagpapalipad ng missile, pag tinatamaan siya para sa hindi nag-aalan ng bangka. Tubig yan. May makikita tayo minsan, di ba, may gumugulit, dire-diretso. Pag dinadaanan ng missile. O kaya mga aircraft ng mga taas ang lipas. Lupang inanyuan sa gitna ng tubig. Ibig sabihin, parang pala siyang dome. Tubig ito, sa ibabaw niya yung pinatawag na sangkalangitan o kalawakan. Tapos, yung lupa sa gitna pa ng tubig. Ito na yung sanlibutan. 71% ata yung tubig at 29% yung lupa. Ito ba? Kaya sabi, parang 1/4 lang. Ganun po yung nakita ni Ezekiel. Nakalagayan ng universo. Unlike sa dinivert na turo, na solar system, na araw na naka-steady, tapos yung, anong tawag nito? Yung mga planeta na umiikot. Pero ang planeta, sabi siya sa Hudas, wandering star. Kumikisap-kisap lang yung reflection ng mundo sa tubig sa taas. Kaya kung mapapansin po natin, nung mayroong laban noon, na kumbaga pinatigil ngayon ng araw. Paano magtitigilan ng araw kung steady na talaga siya? Ibig sabihin, ang araw ang umiikot, kayang patigilin niya ng Diyos na mag-steady dyan.
hanggang sa matapos yung gira. Kung paano nangyari yan, nakalimutan ko lang yung kung sinong hari yun. Ganyan po ang ginawa ng Diyos. Pero yan po ay mapaparang ng lahat. Yung sangkalangitan at yung sanlibutan. Mawawala lang yung itinataan sa apoy. Naka-reserve na yan para masira. Ibig sabihin, mayroong darating na bagong langit at bagong lupa. Bagong Jerusalem. Yun na po yung inihanda ng Diyos na doon ilalagay yung mga nasalang mga tao na perfect na yung buhay, naging matuwid. Ang pinakamaganda, hindi po yung gumawa ka ng katwiran ngayon, kundi naging masama man ang tao, ang malaga sa huling hininga ng buhay, humingit siya ng tawad. Kasi po, lahat yung po dati na yun, libot na yung lahat ng kasalanan. Unlike magmatuwid ka ngayon, tapos bukas sira ka na naman, parang nangyari, katulad ng nag-dictate. Sabi, Lord, forgive me, sabay talon. Alin ang nauna? Yung paghingi ng tawad o yung pagtalon? Hindi kasalanan pa rin siyang dala. Yun ang sinasabi, liban sa tao humanap ng kanyang kasalanan. Si Judas. Kasi hindi niya matanggap sa kanyang sarili na sa isang halik, ipagpapalit ng ating dakilang Panginoon sa halagang 30 pirasong tila. Kapalit ng dugo ang ating dakilang Panginoon. Yan po yung sistema. Tubig, yung tawag na sangkalangitan, at sa itaas niya yung dalawang langit, at sa baba niyan, tubig din. Kasi kung hindi mo maintindihan yan, paano ngayon lumubog ang sanlibutan sa tubig yung panahon ni Noe? Saan siya kumuha ng tubig? Sisip, galing sa taas. Napuno ka. Wala mang natirang lupa na dinunguhan mo. Kaya, yun din ang umakyat muli siya. Bumalik lang sa dating kalagayan. Katapwa, huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito. Na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Ano pong ibig sabihin ito? Ang nangyari noon at nangyayari ngayon, kung nag-intay ka ng 1,000 taon at nag-intay ka ng isang araw, parehas lang ito nag-intay. Kaso, pag tinapit mo, isang verse lang, sabi niya, ang isang araw sa Diyos, 1,000 taon sa tao. Hindi ganun ang paliwanag mo. Yung dating nakaraan at yung ngayon, wala pong pinag-iba. Parehas lang. Kasi, sungatan lang ng tao yung oras. Pero sa Diyos, parehas lang po yan. Halimbawa, nag-antay ka ng 50 years, nag-antay ka ng 2 years, parehas ka nag-antay. Ganun pang ibig sabihin nun. Halimbawa, bisyota ka, nantay mo ng 10 years, hindi sumiko. Tapos, 6 months lang, hindi rin sumiko. Parehas lang ang pintagan nun, ibig sabihin nag-antay ka pa rin. Ganun pang ibig sabihin nun. Kumbaga, sa panahon noon, ng tagputya, ng mga tao noon, 2,000 years ago, at yung nagputya din ngayon, parehas din sila nagputya. Walang pinag-iba. Nagbago lang yung panahon. Pero yung ginawa, parehas lang. Ano kung ibig sabihin nun? Kaya pag linaliman mo yan, meron kasi yung version doon sa Torah. Iba po kasi ang wording ng Torah isa dito sa King James Version. Nag-word for word po tayo. Magkaiba ko yun. Eh sabi po dito, hindi napagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Nagaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi nga ibig ng sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Totoo po. Kaya po pala ang mga masasama, humahaba ang buhay. At yung mababait,
Sabi sa kanta, ang bait mo naman, sana kunin ka na nila. Pero pag masama, ano ba yan? Hindi pa namamatay kung kapitbahay ko. Pasang ulo na. Di ba ganun ang nangyari? Kasi mayroon pang chance na ibinibigay ng Diyos sa kanila para magsisi. Ganyan po ang Diyos. Pero sa tao, pag masama, kulong ka na, may kaso ka na, pero sa Diyos hindi po gano'n. Iba po kasi ang pamantayan ng Diyos sa pamantayan ng tao. Ang pamantayan ng tao, kapag may ginawang kasalanan, kaso agad kulong. Sa Diyos hindi. Kapag gumawa ng kasalanan, pwede pang patawarin. Ganyan po ang pagkakaiba ng pamantayan ng tao at Diyos. Saan tayo doon? Sundin natin yung kalooban ng Diyos, mababago yung pamantayan natin. Magiging katulad na rin ng pamantayan ng Diyos. Kaya minsan sabihin, ano, sa dami na ginawa sa iyo, hindi mo man lang pinatulong? Kasi, sabi nga, meron ka ng Diyos-Diyos na makusang mo. Marunong ka ng magpatawad sa kapwa. Dapat darating ang araw ng Panginoon na gayang ng magnanakaw na ang isang kalangitan sa araw na yan ay mapaparang na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang mga susunog. Imagine ngayon, hindi lang umulan, natutuyo na ang mga damo. Iba paano ba kaya yung pagdating ng araw ng Panginoon? Na lahat masusunog. Sa makatuwid, anong kapangyarihan mayroong taglay ng ating dakilang Panginoon sa kanyang kaarawan? Lahat mga susunog. Ibig sabihin, kahit gaano pagkatibay ng halaman niya, sa tagtuyo, mamamatay pa rin. Ibig sabihin, walang mananaig, walang magtatagumpay. Lahat po ay mapapahamak. Pero po, ito ang malaking bagay. Ang pagbalik ng ating dakilan, katulad ng magnanakaw. Kung kailan hindi natin binabantayan ang ating bahay sa kanakakawan. Sa buhay natin, kung kailan hindi tayo nakapag-pray, kung kailan hindi tayo nakapagsimba, kung kailan hindi tayo nakapagpatawad, kung kailan hindi natin siya natawagan sa kasadarating. Ibig sabihin, may timing yung pagbalik ng ating dakilang Panginoon. Kung kailan yung wala sa utak mo talaga magsimba, kung baga na-erase sa program, wala na, hindi na makapagsisisi kasi tapos na. Dumating na ang ating dakilang Panginoon. Na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos. Dahil dito ang isang kalangitan ay naglilinas ay mapupugnaw. At ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Pati sa langit, matutunaw dahil sa matinding init. Ngunit, ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Meron pong nag-reserve ang Diyos na bagong langit at bagong lupa. Kumbaga, yung bagong Jerusalem, square siya, tig-tatlong pinto bawat side, bababang mula sa kalapatan. Ibig sabihin, itong tinutungtungan natin, itong lahat ng nakikita natin, papalitan po yan. Kasi yan po may hangganan. Katulad din ang buhay natin may hangganan. Gagawa ulit ng bagong langit at bagong lupa ng Diyos. Kaya nga, minamahal, lamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa pamilya. Dapat po, praktisin natin yung kapayapaan ng isip. Kalmante. Anong gagawin natin para mapayapa ang isip natin? Ang sino ang tao na naalala natin mula pa ng kabataan, gumawa sa atin ng kasamaan, patawarin na natin. Bakit po? Ang sarap matulog na
nang wala kang kasamaan ng loob. Kahit hindi ka na magising, okay lang. Pero, hanggat naroon pa siya, lagi mo nakikita walang tigil sa kalilibat. Kaya, problema nila yun. Siya naman ang naharap sa Diyos, hindi naman ikaw. Ang problema, minura ka. Hindi ka nakapagpigil, nagmura ka rin. Yung minura ka, siya lang ang makasalanan. Yung hindi mo ginantihan, siya pa rin ang may kasalanan. Yung gumanti ka, dalawa na kayo. Kasi, hindi kinaya ng puso mo. Nakapaghiganti ka dahil dito sa pita ng laman. Kasi, natamaan yung pride. Pero kung may kapag-ambabaan, pakilang ko sa iyo, bahala ka magmura, laway mo naman yan. Ang mahalaga, iniingatan ko ang sarili kong mabuhay ako sa kapayapaan. Yun po yung importante. Walang dungis at walang kapintasan. Dapat pure na pure ang aking pagkakaroon. At inyong arinin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas na gaya na naman ni Pablo. Ano isip yan? Po? 14 na? 14. Ha? Lumagpas na pala. Kanaman ko. Yan po, dito sa sitas na ito, kung mapapansin po natin, nagbago man ang kalagayan ng tao, nagbago man ang sanlibutan, ang Diyos hindi po nagbago. Ang kanyang pagpapahinungod na riyan pa rin. Kahit inutya siya, ilibat siya, ano man ginawa sa Diyos, hindi po siya naman. Kumbaga, hinintay niya yung tamang panahon sapagkat gaano man ang tao kasama, meron pa rin yung kabutihan sa kanyang puso. Kasi nakuha niya lang yan sa pamumuhay niya dito sa gagawin ng salita. Pero, isipin natin, bago siya lumaki, nag-umpisaan lahat sa tao sa walang kaalaman. Pag iyan po ay pinagsulit natin sa Diyos, humingi tayo ng tawad, ang lahat ng tao at mga buong puso. Sumasama lang, sabi nga, ang mabuting tao ay nasisira sa mga masasamang kasama. Kaya kung ang kaibigan mo, ang mga barkada mo, mga basagulero, hindi basagulero ka rin. Ang barkada mo, palasimba, simba ka rin. Ano lang naman yun? Ang problema lang, kung nagkapamilya na, at may anak na, hindi nagbago. Bunga pa rin, palamura. Natitingala ng anak, lalaki ang anak palamura. Kasi natutupya lang naman yun, di ba? Kaya ngayon, ang gagawin natin, masumpungan tayo sa kapayapaan at walang dungis, walang kapintasan sa harapan ng ating dakilang. Yan po ang ating iingatang masikap sa ating mga buhay. Siguro po, nandito na lang, ibibigay natin sa mga ito. Salamat sa Diyos at ang ating karainan, kalahilingan, pagkatiwala natin sa Diyos, sa ngayon ni Kristo. Salamat at mapagpalang dapat sa bawat.